Praise God. Continue to, ingatan ang portion of the life of Jesus that is in you. Kaya nga, sa tuwing tayo ay nagkakatipon upang samahin at purihin ang ating Diyos, we don't just come here for nothing. We come here because we carry the presence of the Lord with us at ito ang patuloy nating inihahandog sa Kanya. Sa ating buhay, there are two ways in which a person may live. Bawat isa sa atin, merong dalawang pangyayari o kaparaanan na maaaring tayo ay mabuhay sa lupa nito. One is that he may live by his own wisdom, talents, strength, ambitions, pleasures, plans, and even for security and survival. Sa sarili nating kaalaman, kakayahan, lakas, mga ambisyon, mga gustong gawin sa buhay, mga plano, and even for security and survival. At ang isang kaparaanan ay kung siya or he may live from the words coming from the mouth of the Lord. Dalawa lamang ang paraan na itinakda ng Diyos sa ating buhay para tayo ay lumakad sa bawat araw. Nang lilikha ng Diyos ang lupa, in the beginning, when God started creating the world, wala sa tingin ng Diyos ang hindi planado. There is nothing sa lilikha ng Diyos na ito ay bigla na lamang na lumilitaw sapagkat ang lahat ng kanyang paglikha, ang lahat ng kanyang nilikha, lalong-lalo na ikaw at ako, tayo ay maingat na pinano ng Diyos. We are the royal priesthood determined in advance. Tayo ay nagkaroon na ng plano ang Diyos sa kanyang isipan, sa kanyang puso, kung paano niya tayo lilikhain. In the New Testament, it informs us that we can choose. There is always a choice for each one of us, whether to obey God or to give way to our sinful nature. The choice is up to the individual. Ang pagpili ay nasa sa atin. At ang panahon din kung ito ay itinalaga na ng Diyos na panahon ng tinatawag nating pagpili. In Deuteronomy chapter 8, verse 3, bagaman ito ay sinabi rin po in the book of Matthew, ang sabi niya, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. There are secret things, may mga lihim na tanging sa Diyos lamang at hindi pa niya inire-reveal sa ating panahon. Secret things that belong to God. But each one of us, bawat isa sa atin, is invited to behave righteously, to love mercy, and to walk humbly with God. Yan po ay nakasulat in Micah chapter 6, verse 8. Maraming mga mysteries ang hindi pa binubuksan at hindi pa nire-reveal ng Diyos sa atin. Subalit ang pangako, ang sinabi ng Diyos, ang bawat isa sa atin, each one of us, is invited to behave righteously, love mercy, and to walk humbly with God. Every human being, bawat isa, every human being should pray, manalangin, that he or she would behave in this manner. Na hindi lamang po natin ito binabasa, pagkos magkaroon po tayo ng puso na hilingin sa Diyos, makibaka sa Diyos, katulad ng kay Jacob, nakipagpuno si Jacob. Heavenly Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, that I will behave righteously,
siya ay nilapitan ng Satanas at hiniling sa kanya to turn stones into bread, siya ay nagsabi at sinabi niya ang man does not live on food alone. Subalit ang tao ay masigit na nabubuhay sa bawat kapangyarihan ng salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. You know that the manna was given to the Jews, di ba? Nung ang mga Israelita ay naglalakbay patungo sa lupang Kanaan, ay binigay sa kanila ang manna from Egypt to Canaan. Bakit? Ano po ang simbolo ng manna na ito? To teach them the eternal truth that tayo na mga tao ay hindi lamang tayo nabubuhay sa pagkain, kundi masigit na ang buhay natin ay nakatalaga doon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tayo ay nabubuhay because of every word that comes from the mouth of God. So we make the choice. Amen? Tayo po ang pipili. Shall we depend for our needs and desires? Tayo ba ay didepende sa ating pangangailangan, sa ating gusto, on what we can accomplish with our own abilities? Bagamat mga Kristiyano na sinasabi, subalit marami tayong nakikita ng mga Kristiyano that they don't live the words of God sa kanilang mga buhay. No? We live according to our own plans, according to our own abilities. But God is asking us, the choice is for us to make. We need to accomplish things for God na hindi natin ginagamit ang ating sariling kakayahan, ang ating sariling ability, ang ating sariling talino. We should continually be aware. No, kahit kayo na mga kabataan, always be aware of the magnificent role of our Heavenly Father through His Son Jesus by the power of the Holy Spirit in providing for our needs and our desires. You know, the world is filled with people, including Christian people, na nasa ilalim, nagpapailalim ng kanilang mga buhay sa ginagawa ng mundo. They are relying sa mundo, sa kanilang survival, sa kanilang security, even their pleasure and achievement. They depend entirely on their own abilities and efforts. Marami, kahit mga Kristiyano, konting pangyayari lang sa paligid, makikita mo ang isang Kristiyano natatakot, nininervyos, hindi na mapakali. Gulatin mo lang ng konti, meron lang mangyari sa pamilya, hindi na mapakali. Meron lang sitwasyon, hindi na sila mapakali. They're so afraid of what God will do in their lives. Marami sa atin ang takot. But God has not given us the spirit of fear. He has given us the spirit of power. The spirit to go to Him sa tuwing nangyayari ang mga bagay na ito. Alam niyo po ba? If we want to catch the presence of the Lord that strong, we should also be ready to catch kung ano man ang mga bagay na pahintulutan ng Diyos sa buhay mo. Why? To build the life of Jesus. Hindi nangyayari ang mga problema. Hindi nangyayari ang mga bagay na hindi maganda. Things that we don't like. It doesn't happen for nothing. It happens because God is allowing it para maipuno sa atin, maitayo sa atin ang behavior, ang katauhan ng ating Panginoong Diyos. That is the very reason. Kaya nga, hindi ko pa sinasabi ang magkaiba po yung, I'm sorry for using the term na ibig mong sabihin, Sister Lord, magpapaka-plastic kami. Hindi yung plastic ang presensya ng Diyos. Dahil ang presensya ng Diyos, kahit ano ang pinagdadaanan mo, you can smile, you can tell the world that you are okay because you have Jesus. You are joyful. No, hindi na halata, dala-dala mo pa rin. Ikaw yung matindi ang problema na in the spiritual realm, parang nakatungkot ka na, hindi ka na makatayo, but God is giving you the strength. Hindi
And ang sinasabi ng neuroscience, konting problema lang ang brain natin gumagalaw para palungkutin ang puso. Ganyan ang sinasabi ng science. Pero ang sabi ng ating Diyos, there is joy in the presence of the Lord. That's why, brethren, integrate the presence of the Lord in your life. Always. Walang patid. Moment by moment. Every minute. Inculcate the presence of the Lord as you walk. Inculcate. Kumbaga, buhayin mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kahit anong ginagawa mo, naglalakad ka. Mahaba ang pila, inuna mo na ang complain. Pumila ka, magpuri ka sa Diyos. Yun ang sinasabi, rejoice in the Lord always and pray without ceasing. That is praying without ceasing. Yan ang kailangan natin sa kapanahunan ito. That's what we need. If we have that complaining spirit, ask the Lord to deliver you right now. Bagkus, palitan natin na hindi tayo tumitigil na magpasalamat sa Diyos. Anong sabi ng Apostle Paul? In everything, give thanks to the Lord. Hindi dumating, thank you Lord. Hindi nangyari, thank you Lord. Ang haba ng pila, thank you Lord. Kaso, mas magaling po tayo, no? We are leveling up. Sabi nga, more often than not, many of the believers, they are leveling up to the level of Satan. Hindi tayo ka-level ni Satan. The moment you receive the initial salvation, and that is receiving Jesus Christ as our Lord and Savior, we are now walking towards each phase of salvation na hindi na natin ka-level si Satanas. Kung complain ka ng complain, ka-level mo ang kanyang mga demonyo. Kung nagagalit ka ng nagagalit, ka-level mo ang kanyang mga demonyo. Kung rank ka ng rank, ka-level mo ang kanyang mga demonyo. God is waiting for every believer na kahit ano ang nangyayaring sitwasyon sa buhay natin at sa mundong ito, hindi kakakitaan ng Diyos ang puso natin ng galit, ng complaint. Bagkos kakakakitaan nito ng totoong pagpapakumbaba, pasasalamat at pagpapatuloy sa Amen. Ito ang kailangan ng Diyos sa mga panahon ito. There are many believers who are not at peace. Pagkatapos na gawin nila ang kanilang pinakamabuti because wala ang Diyos sa kanilang ginagawa. Sabi ko nga po kahit Kristiyano, you know, we are facing moral and physical chaos. Do you observe that? Can you feel that? There may be food shortages. Actually, nung tumaas ang gasolina, marami ang problema. Baka tumaas ang pagkain, wala na tayong pagkain. Bago pa man dumating sa kaisipan mo yan, man does not live by bread alone. Basahin mo ang Biblia. Isigaw mo ang Biblia. Pag nagbabasa po tayo ng Biblia, lalo na kung ito'y nag-speak sa atin, basahin po natin, verbal. Huwag lang sa isipan. Because it works. Because there is power doon sa kapangyarihan o doon sa salita ng Diyos. Many will die. Marami ang nangyayari ganito. Our customary way of life will be greatly reduced. Kaya nga from walang technology, na technology, di ba? Na lahat-lahat na talagang dati walang delivery, may delivery na. Talagang napakadali na. Okay? Wala na yung customary, yung old way of life, nag-reduce na. There is no doubt also, the Philippines is severely split. Alam po natin yan concerning what is going on in our government. There may be upheavals of nature. Vulkan, pagsabog ng vulkan, earthquake, tell me all about it. Lalo na po, malapit na naman ang pag-ulan. There may be attacks in the Philippines. Hindi natin alam, internally or externally. Disasters will take place. But these are all divine judgments of God. Ito ay paghahatol ng Diyos sa atin, sa bansa, because of our sinful ways. Kaya nangyayari ang mga bagay na ganito because God is judging us. Sa loob po ng ating tahanan, why are these things happening? Bakit paulit-ulit na nangyayari?
before you. Maybe our family, our household is under divine judgment. And what are we supposed to do? Ano ang ating gagawin? Alam niyo po, all those years, alam natin, walang sino man ang makapagsasabi na siya ay naluto. Walang sino man, dumaan ang pandemic, alam po natin yan, natilabagang, alam natin na ito na ang panahon na kung saan ay dumating na ang taghirap. Pero ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Ang Diyos, miraculously, ang nag-provide ng lahat ng ating gusto, ang ating kakainin, no? Kaya nga, He fed His followers, di ba, doon lamang sa iisang fish at iisang isda ay pinarami ng ating Diyos at napakarami pa ang natira. The manna teaches us that God will provide for all our needs each day. Ang manna ng Diyos, sa nakita natin doon sa mga Israelita ay nagsasabi na bawat pagkakataon, the Lord will provide for what we need. That's why there is a memorial manna that is kept in the Ark of Covenant to remind us that there always is grace for the day. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat araw. Subalit, bago natin hanapin ang pisikal na pagkain, ay punuin natin ang ating buhay, ang ating spirito ng pagkain sa ating Panginoong Jesus. In the days of chaos ahead of us, Christians, you and I, who learn today to trust God, will stand. Sila ay tatayo. At sila ay gagamitin ng Diyos to help others to survive. Sila ay gagamitin ng Diyos. Kayo ay gagamitin ng Diyos. They who trust in the Lord. They who obey the Lord. They who abide in the Lord. They will be used by God in the days to come to help others to survive. Because you will be a life-giving Spirit. But those who waste their days today, sila na sinasayang ang kanilang panahon sa mga bagay na walang kabuluhan. Karumihan, kasalanan, katigasan ng puso, katigasan ng ulo, hindi pagsunod sa Diyos, o hindi rin pagsunod sa mga magulang. They're wasting their time. They're not preparing themselves. They will run about in panic. That time, dalawa lang ang pwedeng mangyari. You will rejoice or you will run in panic. Screaming for someone to help them and their family. Subalit sila na hinahanda ang kanilang mga sarili sa kapanahunan ito, they will rejoice. They will be a life-giving spirit. They will help others to survive. It's your choice. Ito ay isang pagpili na kailangan natin gawin sa ating mga buhay. You know, marami sa mga Kristiyano, when they go to the Lord to pray, ang tinitignan nila yung kanilang pasanin, yung kanilang problema. Whenever we go to God to pray, we are looking at Him. His greatness, His holiness, His glory. Kabutihan niya, biyaya niya, yan ang tignan natin. Huwag ang mga pasanin mo, huwag ang mga problema mo ang tignan mo habang nasa presensya ka ng Diyos. Focus in the Lord. Do not focus doon sa nararamdaman mo. Focus in the Lord. Even though we are earning money by our hard work, nagtatrabaho po tayo, tama naman. Ang binibigay ni Lord ng mga trabaho ay pagpapala po yan. Amen? We need to always remember that it is God who is giving us the strength and opportunity to provide for our needs. Hindi ba? Kung nagkasakit ka, makakapasok ka ba? Yung nga lang isang kamay mo ang mapilay, hindi mo na magawang magtrabaho. Isn't it? Kung minsan po, nag-observe po ba tayo sa ating katawan, ano? Kung minsan, yung kamay mo lang ang napilay ng konti, isang
isang ito lang, hindi ka makapagtrabaho. Nilagnat ka, hindi ka makapagtrabaho. Wala kang pwedeng gawin. It only shows, no, that apart from God, we cannot do anything. Wala tayong pwedeng gawin. We always need to remember that it is God who is giving us the enablement, the supernatural strength and opportunity para gawin natin ang mga bagay nito. That's why we will not puff. Hindi tayo magiging arrogant. Hindi tayo magmamayabang sa Diyos. We look at Him. We look at Jesus for all our needs and desires. Kayo na mga young people, kayo na mga nagsisimula pa lamang ng inyong mga career. Please, learn to go with God. Learn to ask God daily. Amen. It is but normal na meron kayong mga ambitions. It is but normal na meron kayong mga plans. But apart from the Lord, hindi natin ito kayang abutin. Marami na pong mga katotoo ang nangyari. Sila ng mga kabataan na itinalaga sa Diyos ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga plano, ang kanilang mga career. Ang Diyos ang kasama nila at nagpapala sa kanila. Amen. That God will fill our minds. We continue to pray. Bawat pagkakataon, let us ask God that He will fill our minds with His thoughts. Panginoon, punuin mo ang isipan ko ng iyong isipan. So we always are thinking what Jesus is thinking. That God will cause us to speak what is coming from Him. Panginoon, ano bang nanggagaling sa'yo? Nawa ito ang lumabas sa bibig ko. So we always are speaking what Jesus is speaking. That God will cause us to will and to do His good pleasure. So we always are acting as Jesus is acting. That's why there is no room for ranting. There is no room for fretting. There is no room for gossip in any form, in any way. In any form or in any way. There is no room for getting angry at what is going on in our government. You know, Jesus is our blessed hope. Gaano man kadilim ang mundo na ating kinalalagyan, ang sinabi niya sa kanyang mga salita. He is the blessed hope. And I believe so, in the name of Jesus, that the destiny of the Philippines will be so great. And our obligation is to continue to pray for the Philippines. Is to continue to pray for our leaders. Oh yes, sometimes, kapag umiiral ang ating flesh, the tendency is we get mad at what is going on. Do not focus on those. Focus on what the Lord can do. Many times, ito po ang aking patotoo sa buhay ko. Bagamat mahirap, sabi nga po nung inamit natin kanina, it's a challenge, right? Yes. It's a challenge to do these things, but practice makes perfect. You practice living the life of Jesus, mapo-perfect natin yan. Because God, Jesus, is our perfection. Practice speaking like Jesus speaks. Speak life. Speak love. No? Maging ang mga bibig natin na ito, ipasakop natin sa Diyos. Kung may mga sinabi ang mga bibig na ito, repent. Ihingi natin ang tawad sa Diyos. There is power in words. There is power in words, brethren. It is written in the book of Proverbs. So when you speak of idle words, when you speak of words na walang buhay, well, it will happen. But you speak of the power of God in your life, if you speak the word of God, if you speak love, joy, perseverance, faith, godliness, ito ang magiging kabuuan ng ating buhay. Mga kapatid, our Father did not ask us to become the greatest thing. One thing He asked of us is to be a decent follower of Christ. If you're a decent follower of Christ, you decide to walk with Jesus with a humble heart every day. Sa kahit ano pa ang mga bagay na dinaanan mo na pagtagumpayan
na naririnig natin at tinatanggap natin every Sunday. Lord, I pray, Panginoon, na ito ang bumukal sa puso ko. That I am not just a hearer of your word. I don't like it, Lord. Be personal when you're talking to God. Lord, I don't like na maging tagapakinig lang ako. I don't like na maging business as usual ako bilang Christian. Gusto ko, Panginoon, pag narinig ko ang mga salita mo, makita ito sa buhay ko. Amen. Gawin ko ito. Gaano man ito kahirap, gagawin ko ito. By your strength, by your supernatural strength. Amen. If you have ambition, your ambition should be to be like Christ. Hallelujah. Your ambition should be to do the will of Jesus. Amen. It's a challenge, brethren. Subalit, hindi ito sasabihin ng Diyos sa kanyang mga salita kung alam niya na hindi natin ito kayang gawin. Alam niya, ipinagkatiwala niya ang kanyang mga salita sa atin. Kaya kailangan na meron tayong gawin. That's why we are no longer immature Christians. Amen? Amen. Hindi na tayo mga immature na mga believer. We are growing. Each day we are being made full in the life of Christ. Amen. We continue to pray. We don't need to be anything special as a person. Hindi naman kailangan special ka. Hindi ba? Maging kami po na mga tumatay dito apart from God. We are nothing. Amen. If we only have the choice, my Lord, kung na lang kami tumayo. Pero ang sasabihin ng Panginoon, what about your calling? We stand by our humble calling. Because we are not worthy. We are being made worthy because of Jesus. Amen. Because of the blood of Jesus. Hinihiling natin na itong maglinis sa atin. You know, the power of the blood of Jesus so strong. Kaya nga, maging sa bahay, ano po, sa inyong mga tahanan, ay find time na hawakan na lamang po yung pintuan. I'm sorry po, no, sabi na, cover this with the blood of Jesus. Lord, I pray for the blood of Jesus. Even ang bed, everything. No, ipag-pray natin, no? Mag-communion kayo bilang pamilya. Pagka tayo nagpa-communion dito, gawin din po natin yan sa loob ng ating tahanan. Ito po ang nais namin ibahagi sa inyo na sa mga panahon ito that we are preparing for the day of the Lord. It's really a must na gawin natin ang mga bagay na ito na itinuturo ng ating Diyos para tayo ay kanyang ihanda. Enough of argument na walang kabuluhan. Kayong mga anak, ulitin ko lamang po yung nabanggit, makinig kayo sa mga magulang ninyo. Amen. If you think what you're doing is correct, well, that's the way you feel it, right? But is it the will of God? Walang magulang na gustong mapahamak ang mga anak. Amen. Please forgive us if we say it the wrong way. But there's no other way but to say it for the glory of God. Amen. Humingi kami ng tawad kung hindi namin nasasabi ng tama. Nasasaktan kayo. But you know what? Each one of you here, young people, you were designed to obey the Lord. Amen. You were designed for God. Amen. You were not designed para masira ang buhay mo sa mga bagay na walang kabuluhan. And even your gender. Bago pa create ng Diyos ang mundong ito, your gender was already perfectly designed by God. Amen. The culture will not dictate your gender. Amen. The culture will not dictate who you are, but it's God who will dictate. Siya ang magsasabi kung ano ka. That's why you listen to your parents. And when you are here sa loob ng church, listen to God. Behave properly before God. And when I say behave properly before God, hilingin mo sa Diyos, Lord, kahit bata pa ako, give me a heart na may desire na makinig ng iyong mga salita. Hindi lang ako
sinama ako ng mga magulang ko. Hindi lang ako sumasama dahil kapag hindi ako sasama, pagagalitan ako. Magkaroon po tayo ng prinsipyo, mga kabataan, young people, na nakatayo sa Diyos. That's why, mga magulang, sa mga panahon ito, stop raising soft and nice children. Baka po mabigla kayo nung pag sinabi ko yun. When I say soft and nice, what I mean, let us raise warriors. Sa buhay ng mga kabataan at ng mga bata, the devil is not playing gently before them. They don't play gentle with their kids. Actually, the devil is targeting their identity in our days. Their purity, their attention. Kaya ang attention nila, social media, Facebook, X, Instagram. Tell me all about it. Their purity, their calling. Maraming mga magulang na responding with cartoons and powerless religions. Parents, enough. Kaya nung makikita natin sa buhay ni Samuel, bata pa lamang siya, narinig na niya ang boses ng Diyos. Kasi hinandog na siya ni Hannah. David, as a young person, he killed Goliath. And Jeremiah, sa kanyang murang edad, narinig na niya na siya inihahanda na ng Diyos. Kung ginawa ito ng Diyos sa mga kabataan in the Bible, gagawin din niya yan sa ating kapanahunan. All you have to do is to stand up. God has never waited for adulthood to release His power, to release His authority. There is no junior Holy Spirit. Walang young Holy Spirit, no junior Holy Spirit, wala. And stop introducing your children to a powerless strategy about God. Show them that God heals in the name of Jesus. Let them pray for the sick. Teach them how to walk the floor and intercede. Turuan natin sila ng mga bagay nito. And let them hear you. Parents, let them hear you praying, casting out demons in the name of Jesus, so that they will know that the authority of Jesus is real. Is real. Amen. Kasi ang demonyo, hindi na respeto ng age yan. They do not respect age. Bata pa lang, nagmumura na. Also, sabihin mo ba na bata pa yan? The demon does not respect age. They respect authority. And that authority is Jesus. Because, parents, ito po ay warning. And hindi ko pa alam kung masasabi ko pa po ito by the grace of God in the days to come. If you will not train your children in spiritual power, the culture of confusion will teach them. Raise children who know how to worship. To worship. Who know how to trust the Lord. Kahit nakikita niya na maraming pangangailangan ng pamilya, siya mismo nag-flow sa kanya. Let us trust the Lord, Mama, Papa. Who know how to discern. Kaya na paglabas niya, hindi ka magtatakot kasi alam niya ang mga tao na kakaibiganin niya. Who knows how to open his mouth and command darkness to leave. Siya mismo. We do not raise children para sa mundong ito. Parents, raise children for the Lord. Amen. As we go in our business each day and into the night, we should be in a continual dialogue with the Lord Jesus Christ. Na lahat ng mga bagay na ating ginagawa, sinasangguni natin sa Kanya. Lord, gagawin ko po ba ito? Lord, thank you for helping me with this, Lord Jesus. May you please remove all that is not of you, that is within my heart.
Remove the spirit of dread, Panginoon, sa puso ko. Remove Satan from my loved ones. Every room of my house and all my property, cover it with your blood. Instead of, ngayon ko rin lang po na pagtatanto ng mga bagay nito na matagal na sinasabi ng ating Diyos. Nagiging matigas lang ang ating ulo na hindi natin ginagawa. Hindi natin ginagawa sa buhay natin. Hindi natin ginagawa. Try it and believe it, my brethren. If you continue to practice this, it will become your way of life. Bagamat napakaraming mga distractions sa ating mga isipan, if you keep doing this, it will become your life. Kaya nga, hindi ang mga distraction sa mga, of course, lang ulit po natin nasasabi yung sa mga technology, sa mga internet. Let us become proficient in bringing our thoughts to the Lord. Subjection to Christ. If you are proficient in bringing your thoughts into subjection to Christ, you will gain righteousness, love, joy, and peace. Amen. Hindi ho ba ito ang nais ng Diyos na maipuno sa atin? Kaya nga, we are to keep our minds focused on our positions in Christ. Kayo po ba, alam na po ba ninyo kung anong position nyo kay Kristo? We should know our position at the right hand of God. That's why God is asking us na sa bawat pagkakataon, think of what is lovely, think of what is pure. It will be increasingly difficult to do this as the world will worship this earth. Itong mundo nito. Kaya nga, habang tayo ay may panahon at may pagkakataon pa, let us continue to redeem the time. Redeem the time. Because God promised us that He will help us and make us, give us the effort to keep our minds on things above. Because that is the desire of God for us. Hindi itong mundong ito. Ang ating isipan ay nasa kanyang kaharian, nasa kanyang buhay, hindi ang mundong ito. The days in which we are living now is a period of preparation. Yan natin. Ito po ay panahon ng paghahanda. The Spirit of God is now pointing out to us. Tayo mga believers, tayo mga Christian. At unti-unti na niyang inaalis, binabagsak ang lahat ng kadiliman sa mga buhay nito. Our self-will, lust, passion, worldliness. That's why we need to confess and renounce every element, each element of our behavior that is not in the image of God. Kumpisal po natin yan. We walk in repentance. Pag nagkasala ka, nagkaroon ng argument sa family, humingi ka ng tawad kaagad. May ginawa ka, humingi ka agad ng tawad sa Diyos. Humingi ka agad sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Diyos. Tandaan mo natin ang lahat ng mga kasalanan na hinihingi natin ng tawad sa Panginoon. Pagdating ng paghahatol ng Diyos, binuranan niya ang lahat ng ito. With all your determination, kailangan determine tayo with the help of Christ. You are to fling it from you, declaring that you never again for eternity will practice such behavior. Hindi ko na gagawin doon. Throw it into the lake of fire. It doesn't belong to me. Because I belong to God. I am being cleansed by God. I am a new creation. The old has come. Behold, the new is coming in my personality. And I have with me the personality of Jesus. This is how to walk with God daily. Bagamat maaaring masabi po ng bawat isa sa atin, napakahirap naman gawin. You know what? Our salvation, the
key of our salvation is obedience to Christ. Abiding in Christ and doing the will of Christ. Wala na pong iba. Kahit tinanggap mo ang ating Panginoon sa Kristo bilang yung Panginoon at sariling tagapagligtas, but there is no transformation in words, in thoughts, in deeds. God will tell you, depart from me, I never knew you. Hindi kita kilala. That's why, ang panahon ito na panahon ng paghahanda, mga bagay na ito na sinasabi ng Diyos na pag sumakita natin na gawin sa ating mga buhay, nawa ay wag lamang itong napunta sa wala. Wag lamang ito na naririnig natin na pagkatapos ay wala na balik tayo sa dati. Let us desire and practice. Be proficient. Be proficient in asking God na siya ay magpatuloy na tayo ay kalusin at linisin. Whatever situation that you're going through, you know, ang isa sa mga pinakamahirap na pagsubok na pwedeng pagdaanan ng isang Christian is a relationship. Your relationship to your husband, your children disobeying you, your children doing their own thing na hindi nakikinig sa'yo. Your children are not coming with you. They don't have the same faith as you. Mahalaga sa Diyos ang bawat pamilya. Napakahalaga sa Kanya. Amen. But trust in the Lord that He is doing something in your life, in your family. Just do what God is telling you to do. Huwag kang susuko. Huwag kang titigil. Do not level down to the enemy, but level up to the calling of God for you. At bawat linggo, ang dalangin po namin, nare-refresh tayo. You're not just coming here because we want something from God. No. Pinupuri kita dahil ikaw ay Diyos. There's no reason. We come here. Ang tanging rason, we want to get closer to the Lord. Mapalapit tayo sa Diyos. At gaano man yan kalayo, ang Diyos po ang magpapala sa inyo. Whatever it is that you are going through, ang sabi ng Panginoon, there is power in my words. Jesus is our blessed hope. Ang sinasabi niya, remain in me. Hallelujah. Obey me. Abide in me. Be a life-giving spirit. At ako ang gagawa kung anuman ang mga bagay nito. Keep praising the Lord. Be joyful. Kahit pasan-pasan mo na ang mundo sa problema, magalak ka sa Panginoon. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Tayo kung lahat ngayon ay tumalo at manalangin. Hallelujah. Let's bow down our heads and kausapin natin ang Diyos. Ang mga bagay na ito na tinanggap natin sa Kanya ay kaparaanan ng Diyos o padama niya, ipakita niya kung gaano Kanya kamahal, gaano kakahalaga sa Kanya. Brothers and sisters in the Lord, we must prepare ourselves for the evil day that is approaching us. Inihanda natin ang ating mga buhay, ang ating sambayan, by learning to live by the life of the Lord Jesus. Let us be diligent in the things of Christ. Ang mga bagay na nakaugnay kay Kristo, ito ang pahalagahan mo. Kung saan ka man nakatayo sa oras na ito, don't just be a spectator in the Lord. Open your mouth and have a broken spirit, broken heart. Bringing to God everything na nasa sa'yo. Whatever is happening in this world, there is no eternal value, brethren. Tinaintulutan ng Diyos ang lahat ng ito. Because He is building in your life
of Jesus. Abide in Christ. Walk daily. Learn to walk humbly before Christ. So that the fruit of godliness will come forth naturally in our life. Let us desire to be proficient in recognizing good and evil. Hilingin natin sa Diyos, Panginoon, give me the enablement para makita ko, upang makita ko, Diyos, kung ano ang mabuti at hindi mo kalooban at kung ano ang masama. Make me more capable, Lord, to desire and have the strength to reject evil and the supernatural strength to do good, Jesus. At ano man ang mangyari sa mga panahong darating, He has promised, the God of hope, our blessed hope. He has promised to supply all our needs according to His richness in Jesus. Amen. Patuloy na itong ginagawa. Because the written word of God cannot be changed. Hindi ito mababago. It will stand in the days to come. Yes, Lord. Amen. It shall be standing in that. Ito ay tatayo ng matatag Hallelujah. Thank you, Jesus. hanggang sa araw ng Diyos until the day of the Lord will pass away. That's why we pray, Lord, that we will continue to set your name always before us. Yes, We will not be shaken. Panginoon, dahil sa buhay mo na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin, the portion of your life, you have said in your word, this will enable us for not to be shaken. And as we continue to sought you, Lord, you will answer us. And you will deliver us from all fears. And those who look to Him are radiant. The glory of the Lord will fall upon them. And their faces will never be covered with shame. And you will save us from all our troubles. And the angel of the Lord will encamp around those who fear you. And you will deliver us, Lord, from all wickedness and darkness. As we continue, Lord, to seek you with all our hearts. As we continue, Lord, to obey you and to abide in you. Ituro mo pa ako, Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito upang, Panginoon, masigit o magkaroon kami ng malapit na relasyon sa iyo. This is what we desire, Lord. We desire that we live on every word that comes from the mouth of God. Na ang salita mo, O Diyos, ang aming tutuntungan. Ang salita mo ang aming tatayuan sa aming pagsunod sa iyo. Yes, Lord. At Panginoon, ang panalangin ng bawat isa sa amin sa umaga nito. Fill us, Lord, with your life. Na lumakad kami, O Diyos, taglay ang iyong katwiran. That we will walk in perseverance. We will walk in godliness. We will walk in faith, gentleness. Yes, the Lord. We walk in mercy, God. Thank you. in humility. Salamat, O Diyos, kami tinawag mo. Salamat, O Diyos, sa pagliligtas mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa lahat ng aming kapatid. Lord, thank you.
your sanctuary. Yes, Lord. Tulungan mo kami, O Diyos, to desire for more of you. Yes, O God. Because in the Lord, in Him, we live and have our being. Ikaw, O Diyos, ang lahat-lahat sa amin. Amen. Salamat po sa iyong Diyos, sa iyong mga. Yes. In Jesus' name we pray. Yes, O God. Amen.